Hello. Okay, magandang umaga ho, kahit na mainit. Ayan. Pagka mainit, ano yung ginagawa ninyo? Of course, yung iba nagpapalamig. Ano ho. Actually, dito sa Pilipinas, kapag ka mainit, summertime, karamihan ng mga Pilipino usually nagta-travel. Ano yan? Malamang yan, Baguio. Kaya nga ang Baguio, tinawag na summer capital of the Philippines. Ayan, ano. Kung di naman Baguio, nagdadagat. Nagta-travel. Kasi pagka naligo ka sa dagat, malamig kahit tanghaling tapat. Ano, pagka lublob ka sa tubig, ayan, malamig. Ano. Yung iba naman, pagka hindi afford ang Baguio, hindi afford magdagat, nagmo-mall na lang kasi malamig ang aircon sa mall. Tama ba? Ayan, ano. Kahit na walang bibilhin, gusto ko dito lang malamig eh. Ayan, ano. Ngayon kung wala kang pamasahe sa mall, at talaga wala kang mapuntahang malamig, Robinson na lang kasi lalakarin mo lang dyan. Yan, Robinson, One Mall, dun ka lang para magpalamig. Ano. Ngayon kung talagang wala pa rin, talagang dun ka na lang sa bahay magtiis ano, sa init. Anyway, ito, ano, tungkol sa travel, mga kapatid. Ano, nasubukan niyo na bang mag-travel? Ano pala yung mga ideals ninyo when you are traveling? Ano? Of course, maganda pagka ikay magta-travel, may dala-dala kang pera. Pangalawa, alam mo yung pupuntahan mo maganda. Ayan, ano ho. Pangatlo, para ma-enjoy mo yung travel mo, marami kayo. Okay, sunod, ito yung pangapat. Kailangan swak na swak yung pagkain. Ayan, di ba pagka kinonsider mo, itong apat na ito, yung maganda yung pupuntahan mo, marami kayo, may pera ka, masarap ang pagkain, ang sarap mag-travel, mga kapatid. Kahit na ang travel mo to the moon, tama po ba? Ano ho, masarap mag-travel talaga. Pero listen to this, church. Na-experience mo na bang mag-travel o magbiyahe kapos? Ayan, ano. Ibig sabihin, sakto lang yung pamasahe mo. Ayan, ano. Kaya kailangan ni piso, walang mababawas kasi pag nabawasan ng piso, naku po, maglalakad ka, magwa 1, 2, 3 ka, ano. Ayan, mahirap po yan, ano. Pagka nagta-travel ka, mahirap din yung ano, yung bang kulang ka sa pagkain. Ayan, wala kang makain. Di ba lalo na kapag nagta-travel ka, nagsiswimming ka, ang hirap po yan, no? Mag-swimming ka, wala kang kakainin, mga kapatid. Di ba nakakagutom, ano? Tampiso ka ng tampiso sa tubig, tapos gutom ka na. Imbis na na-enjoy mo, nare-replenish yung katawan mo, wala kang makain, gutom. Ang hirap, kahit na gano'ng kaganda ang dagat, ang tingin mo dyan, dagat-dagatang apoy kasi wala kang makain. Tama mo ba, no? So mahirap mag-travel ng walang pagkain. Ito pa, yung wala kang direksyon na pupuntahan. Mahirap yun. Wherever you go, ano, mahirap yun yung, saan ba tayo pupunta? Naliligaw na ba ako? Hindi ko nga alam kung saan ako pupunta eh. Mahirap mag-travel kapag hindi mo alam yung pupuntahan mo. So yan naman yung ibang mga bagay na pinakaayaw natin when it comes to traveling. Ano? Yung bang wala kang pera, wala kang makain, pangit yung pupuntahan mo. Ito pa matindi, yung nag-iisa ka lang na bumabiyahe. Mahirap yan. Pero alam niyo ba, church, ngayong linggo o ngayong araw na ito, ang isi-share ko sa inyo is isang tao na nagngangalang Jacob na kung saan he traveled alone. Ano? Actually, itong si Jacob, nag-travel siya hindi para mag-enjoy eh. Kaya siya nag-travel kasi meron siyang tinatago ang tao. Kaya siya nag-travel hindi para mag-enjoy eh, para mag-survive. Kasi wanted siya eh. May pinagtataguan siya, may gustong pumatay sa kanya. At ang nakakalungkot, yung tao na gustong pumatay sa kanya, walang iba kundi kapatid niya. Si Esau, yung kanyang kakambal. Ano? Kaya siya gustong patayin, simple lang naman, ninakawan niya ng pagpapala yung kapatid niya. Kaya itong si Esau, nangako na balang araw, paghihigantihan niya yung kanyang kapatid na si Jacob. Kaya si Jacob, piniling mag-travel. Umalis, lumayo. Ito pa, si Jacob nung nag-travel during this time, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Bagamat meron siyang destination, it is the first time na aalis siya na hindi pa niya napupuntahan yung lugar. Alam niya na pupunta siya sa Haran. Pero hindi niya alam exactly o hindi niya alam kung ano bang itsura noon, hindi niya alam kung ano ba talaga yung mangyayari sa kanya. So, biruin niyo, magta-travel ka, ang motivation mo, ang dahilan mo, nagtatago ka, survival. Lalayas ka kasi may papatay sa iyo. Ito pa, pupunta ka sa isang lugar na hindi mo pa napupuntahan, pupunta ka sa isang lugar na yung mga tao, hindi mo kilala. Ano pa, ito pa matindi. Pupunta siya sa Haran nang walang-wala. No?
At ito pa matindi, pupunta siya sa Haran ng nag-iisa lamang. Ano ho? Pero listen to this, church. Pero alam nyo ba, na sa kabila ng pag-travel ito ni Jacob na mag-isa, na hindi niya ganong alam yung pupuntahan niya, na wala siyang pera, na walang-wala siya, alam nyo ba that during his journey, it is the moment na kung saan nakita niya, nag-reveal ang Panginoon sa kanya nung siya natutulog. So ang title ng ating mensahe po ngayon, ito po, When God Reveals Himself. Okay, number 1 na meron po dito sa kwentong ito po, Jacob moves away from trouble. Ay nga, nakwento ko na nga ho kanina, no? Kaya siya umalis kasi ninakawan niya ng pagpapala yung kapatid niya. Biro mo, aalis ka, wala kang kasama, wala kang kapatid, wala kang nanay, wala kang tatay, wala kang tropang kasama. Basahin natin yung verses 10 hanggang 11. So ito po ang nangyari. Jacob left Beersheba. Ayan, para mas maintindihan natin, ang Beersheba, it is the most southern part of Israel right now. No? Yung Beersheba nasa pinakababayan. So pagdating niya actually si Jacob, doon sila nakatira sa Beersheba. Ito yung home place ni Abraham, yung lolo nila, tsaka ni Isaac, sa Beersheba. So Jacob left Beersheba and set out for Haran. Yung Haran, sa pinakataas ng mapa. Actually, ang Haran, parang nasa boundary na yata ng Syria and Turkey. So malayo, sabi ng mga Bible scholars, nasa 850 plus kilometers ang distance ng Beersheba to Haran. So gaano kalayo yung 850 kilometers? Malamang siguro dito hanggang Davao, maglalakad ka. Ganyan kalayo. Maglalakad ka, mag-isa ka, hindi mo alam yung talagang saang direksyon, hindi mo alam kung sino yung mga makaka-encounter mong tao, wala kang kapera-pera, nagtatago ka, natatakot ka. Ayan, ano? So, yan ang itsura ni Jacob. Ito po ang sabi, when he reached a certain place, nakita niyo yung description ni Moses when he wrote this? When he reached a certain place, parang yung place na napunta ni Jacob, parang insignificant kasi ang tawag lang, certain place. Parang insignificant, parang hindi kilala. Nung dumating siya sa isang lugar na ito, sabi lang nung author ng Genesis, he stopped for the night because the sun had set. Nagpahinga si Jacob, tumigil sa kanyang paglalakad kasi madilim na. Walang flashlight nung araw, walang poste ng Meralco nung araw, madilim na. Kaya matutulog na siya at magpapahinga na siya. Ito ang sabi, taking one of the stones there, he put it under his head and lay down to sleep. Nakita niyo to? Ano ang ginawang una ni Jacob? Bato. Ayan. Sino na dito yung naging ganyan? Ginawa mong unan ang bato. Okay. Kung walang-wala ka na talaga, ganyan ang itsura ng taong nag-travel ng walang-wala. Ang unan, bato. Actually, mas maganda pa ang unan ang katawan ng puno ng saging. At least malambot, bagamat madagta at malagkit. Tama po ba? Church, ano? Pero ito, bato. Ayan, ano? Minsan may nakita akong taong grasa nakahiga na lang sa lansangan. Sabi ko, siguro ganito ang itsura ni Jacob. Walang-wala, nakahiga sa matigas na bagay, ni ang kanyang property, ang kanyang daladala, bato na ginawa pa niyang unan. Ano? Ngayon, ano ang point ko dito? Doon tayo sa outline. Ano? Alam niyo po, the moment na we get out of our comfort zone, ayan, ano, would be the moment that we are closer to God. Naniniwala po ba kayo dyan? Ako naniniwala ako dyan eh. The moment na nahihirapan ka, saan mo na naaalala si Lord? The moment na nagugutom ka, the moment na pinipersecute ka, saan mo naaalala si Lord? And at the same time, saka si Lord nagkakaroon ng opportunity for you to get closer. Ayan, ano, the moment we get out of our comfort zone would be the moment we are closer to God. Ito ang unexpected ni Jacob sa kanyang travel. Doon sa pangalawa, ito po, ano, God meets Jacob along the journey. Ayan. So una, we see Jacob moving. Ito yung pangalawang M. God meets Jacob along the journey. Okay, let's read yung verses 12 hanggang 15. Habang natutulog siya at ginagamit niyang unan yung bato, ito na, he had a dream in which he saw a stairway resting on earth. Ayan. Ano kaya ang ibig sabihin niya? Nakapanaginip ka ng hagdanan at yung pinakababa ng hagdanan nasa lupa.
Ano ang sabi? With its top reaching to heaven. Grabe itong hagdanan na napanaginipan ni Jacob. Yung pinakababa, nasa lupa. Yung pinakatuktok ng hagdanan, nasa langit. So ang tawag natin dyan sa hagdanan na yan, stairway to heaven. Ayan. Akala natin ang stairway to heaven sa Korea matatagpuan. Ayan, hindi. Sa Israel pala. Ayan. Dito nakita ni Jacob, ano pinakita niya? And the angels of God were ascending and descending on it. So nag-aakyat panaog yung mga anghel ng Panginoon nung si Jacob ay nananalangin at nakakita ng hagdanan. O, may tanong po ako sa inyo, ano kaya ang ibig sabihin yan? Yung iba siguro nag-iisip, ano kaya ang ibig sabihin niya? Matayaan nga sa wedding. Ayan. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ano kaya ang interpretasyon nito? Nakapanaginip na ho kayo ng ganyan? Kung ikaw makapanaginip ng ganyan, ano feeling mo? Natutulog ka, nanaginip ka ng hagdanan patungong langit, pero hindi angel ang nakita mo yung mga napayapang kamag-anak mo, tinatawag ka na, kapatid. Halika na. Si Jacob, ang ganda ng panaginip niya. May angel na nag-aakyat panaog. Actually, ang ibig sabihin nito, alam niyo po ba kung ano? Basahin natin yung karugtong sa verse 13. There above it stood the Lord. Doon sa taas daw ng hagdanan, nakatayo ang Panginoon. At sinabi niya kay Jacob, ako ang Panginoon, ang Diyos niyang iyong ama na si Abraham at Isaac, sabi ng Panginoon. Ito ang sabi ni Lord sa kanya, I will give you and your descendants the land which you are lying. Sabi ng Panginoon sa kanya, siguro si Jacob nandiyan nakahiga, ako yung Diyos ni Abraham, ni Isaac, at yung kinahihigaan mo, ibibigay ko yan sa iyong mga kaanak-anakan, sabi ng Panginoon. In verse 14, the Lord further said, your descendants will be like the dust of the earth. Grabe, dadami ka, Jacob, at ang iyong mga anak, yung mga angkan mo, dadami yan, parang mga alikabok, mga buhangin sa dagat, sa lupa, sabi ng Panginoon. And you will spread out to the west and to the east. At kakalat ang iyong lahi sa kaliwa, sa kanan, sa silangan at sa kanluran, sa hilaga at sa timog, sabi ng Panginoon. At ang lahat ng tao sa mundo will be blessed through you and your offspring. At ang lahat ng tao sa mundo ay pagpapalain dahil sa iyo at sa iyong mga anak. Grabe ang declaration ng Panginoon kay Jacob. And then in verse 15, yung last verse, itong sabi ng Panginoon, I am with you and will watch over you, sabi niyang ganyan, wherever you go. Alam niyo, ito nung nanaginip si Jacob na, di ba, sabi ko nga, nag-iisa siya, hindi niya alam yung mga tao may encounter niya. Pero ang ganda nung sabi ng Panginoon sa kanya, sasamahan kita. At kung saan ka pupunta, sasamahan kita. And I will bring you back to this land. Dadalhin din kita dito, pabalik sa lupaing ito. Ito sabi, hindi kita iiwan hanggat hindi ko nagagawa ang aking pangako sa iyo. Okay, dun muna tayo sa hagdanan. Ang ganda ng panaginip niya, no? Ano kaya ibig sabihin ng hagdanan? Alam niyo po ba kung ano ibig sabihin ng hagdanan? It is a sign that God is giving and telling Jacob na, hey Jacob, kahit na wala kang personal relationship sa akin, nagko-connect ako sa iyo sa pamamagitan ng hagdanan. Nakikipag-relate ako sa iyo, nakikipag-connect ako sa iyo, Jacob, sa pamamagitan ng hagdanan ito. Alam niyo, ang ganda ng ibig sabihin ng hagdanan eh. Ano? Kumbaga, Jacob, binaba kita. Nakita mo, there is a link, bagamat hindi mo ako ganong kilala, there is a link na nagdudugtong sa atin at ito yung hagdanan. Nakikipag-relate ang ating Panginoon kay Jacob. And at the same time, may ibig sabihin pa ng hagdanan, ito po, that God is using Jacob to bridge the gap of heaven and earth, to bridge the gap of God with mankind, mga kapatid. Yan po ibig sabihin ng hagdanan, nakikiconnect ang Panginoon ngayon sa pamamagitan ni Jacob, at sa pamamagitan ni Jacob, ibiblessed ang buong mundo. Dahil Jacob will become Israel, and sa Israel, dun magmumula ang ating Panginoong Jesus. So nakita niyo po ito, church, God meets Jacob along the journey. Ano po ito? Ikaw si Jacob, walang-wala ka, ang tigas ng unan mo, kasing tigas ng ulo mo, ayan. Tapos wanted ka, ang dami mong
ang dami mong atraso sa kapatid mo, hindi mo alam ang pupuntahan mo, takot na takot ka, pero suddenly, nakapanaginip ka about God, about the stairway to heaven. Sabi ko nga po dyan, si Jacob nakatanggap ng 3 pangako kay Lord. Ano yung pangako ng unang nating Panginoon? God promised His presence to Jacob. Sasamahan kita. Yung pangalawa, iingatan kita. Yung pangatlo, ibibless kita. Itong lupaing ito, magiging sa'yo yan. Tapos ang buong mundo ay pagpapalain dahil sa'yo at sa iyong descendants, sabi ng ating Panginoon. Listen to this, church. At this very moment, si Jacob walang connection kay God eh. Di ba't alam naman natin na si Abraham ang pinaka-founder of faith? Ang anak ni Abraham, si Isaac. Si Isaac nagkaroon ng anak, si Jacob, tsaka si Esau. The problem with Jacob was that he only heard about God, malamang through sa kanyang tatay na lang eh. Kayo ba, mga kapatid, saan nyo nalaman si Lord? O kanino mo nalaman si Lord? Kwento ba yan ng tatay mo, ng lolo mo? O kaya ka ba nag-church dahil sinabi sa'yo ng nanay mo, tatay mo? O kaya ka ba nag-church kasi ito yung church ng lolo ko eh. Gusto ko lang ipagpatuloy. Alam niyo po yan ang hindi gusto ng Panginoon eh. Ang gusto ng Panginoon kaya ka nag-church kasi kung ano yung pananampalataya ng lolo at lola mo, ng tatay at nanay mo, gusto niya maging ganun ka rin. Ayaw ng Panginoon na kaya ka nag-church kasi hinihiram mo yung pananampalataya ng ancestors mo at ginagawa mo rin. Hindi. Gusto ng Panginoon kaya ka nag-church, He wanted a personal relationship with you right now. Listen to this, church. Hearing stories of faith from our parents and grandparents isn't enough. God desires us to have a personal relationship with Him and to be a part of His story. It is as if God is telling Jacob during that time, sinasabi ng Panginoon, Jacob, kilala mo ba ako? Siguro malamang si Jacob, naririnig-rinig lang kita sa tatay ko eh. Oh, pero tayong dalawa, wala tayong personal na ugnayan eh. Oo nga, Lord eh. Hindi. Gusto ko magkaroon tayo ng relationship. It is as if God is telling Jacob na, yung relasyon ko kay Abraham, yung kwento namin ni Abraham, kung paano ko siya blessed, iniligtas, pinagpala, sinaman at protektahan, kay Abraham lang yun. Experience lang ni Abraham yun. Yung experience ko sa tatay mo, kay Isaac, kung paano ko rin siya bless sa kanyang love story, sa kanyang love life, sa kanyang pakikibaka sa buhay, sa kanyang pakikisalamuha sa mga kalaban, sa mga Canaanites. Kwento lang ni Isaac yun. Yun ang sasabihin dito ng Panginoon kay Jacob. Pero ngayon, Jacob, we will make history. Huwag mong angkinin yung kwento ni Abraham tsaka sa akin. Huwag mong angkinin yung kwento ni Jacob, ni Isaac tsaka sa akin. Hindi. Jacob, gagawa tayo ng kwento. Gagawa tayo ng isang ugnayan, ng isang relationship na kung saan ikaw mismo, Jacob, ay magiging parte ng aking kwento. Tandaan natin mga kapatid, ang pananampalataya dapat natin, hindi hiram sa tatay at nanay natin. Ang pananampalataya dapat natin, sarili natin kasi ang pananampalataya at kaligtasan, personal yan. Hindi natin pwedeng sabihin na, kaya ako naging Christian kasi Christian ang nanay at tatay ko, pati lolo ko eh. Hindi ho yun eh. Kaya ako nag-Christian, kaya ako na kay Jesus Christ kasi gusto kong magkaroon ng personal na relasyon sa aking Panginoong Hesus. It's not about my parents and my grandparents' faith. It's about me and the Lord. Tama po ba? Ano? So dito, si Jacob, parang nag-uumpisa na niyang makilala si Lord. Actually, matagal na siyang kilala ni Lord, pero si Jacob, nagkakaroon na siya ng idea. Bagamat meron siyang idea about how God relate with Abraham, how God relate with his father Isaac, but this time, God is telling Jacob that they're gonna make a story. Gagawa sila ng kwento kung paano magsasama, magtatandem, magkakaroon ng human and divine collaboration si Lord at si Jacob para baguhin ang mundong ito. Ano ho? Tama po ba yun mga kapatid? Ano ho? Wala ho tayong kinalaman sa pananampalataya ng tatay at nanay natin. Sa kanila na lang yun. Sa lolo't lola natin. Sa kanila lang yun. Kailangan ng asikasuhin natin ngayon yung personal na ugnayan natin sa ating Panginoon. Yung hagdanan na ibinaba ng Panginoon kay Jacob. Okay, pangatlong part ng kwento. Listen to this. Ano ang ginawa ni Jacob nung narinig niya
yung message ng Panginoon sa kanyang meeting with God through his dream. Ayan. Alam niyo ano ginawa niya? Minarkahan ni Jacob yung lugar kung saan siya nakapanaginip ng kay Lord ng mga anghel na aakit panahog sa hagdanan. Ano? Jacob marks the place of encounter. Ayan. So ano nangyari na kay Jacob from this standpoint? Ang nangyari kay Jacob, nag-move away. Ayan. Pangalawa, nag-meet siya kay Lord. Pangatlo ito, he marked the very place wherein he had dreamed about God. Ayan, ano? When Jacob awoke from his sleep, nung nagising na siya, panaginip lang pala ito. He thought, inaisip niya, sigurado ako, ang Panginoon ay nandirito sa dakong ito at hindi man lang ako aware. Sabi ni Jacob, sigurado ko nandito si Lord Pero bakit hindi ako aware? Alam niyo ba, church, kung minsan o madalas, hindi tayo nagiging aware sa presensya ng Panginoon? Para tayo si Jacob Siguro iniisip niya si Esau. Ano kayang gagawin sa akin ni Esau kung sakaling magkasalubong kami rito? Siguro iniisip niya yung unknown place na pupuntahan niya. Ano kaya mangyayari sa akin sa Haran? Sino kaya ang makakasalubong ko along the journey, along my trip, along my biyahe? Ayan. Ano kaya mangyayari sa future ko? Sa dami-dami ng iniisip niya, listen to this, church, hindi niya na-realize that the presence of God was in that place. Sunod, sa verse 17, ano na ang sabi ni Jacob? He was afraid and said, actually, yung takot niya, kasi nga hindi niya kilala si Lord Tsaka, syempre, talagang nakakatakot naman talaga pagka napanaginipan mo si Lord. Sabi niya, how awesome, pero yung takot niya, holy fear. How awesome is this place? Sabi ni Jacob, napakaganda pala ng lugar na ito. Na-realize niyo na ba yun, church? Yung napuntahan nyo na nung una akala mo pangit, kasi bato yung unan mo. Sabi, nung nakapanaginip ka, ang ganda pala ng lugar na ito, parang 5-star hotel. How awesome is this place? This is none other than the house of God, and this is the gate of heaven. O nakita nyo, pinangalanan niya yung lugar, binansagan niya yung lugar, at ang sabi, the house of God, the gate of heaven. Naririto ang pintuan ng langit, naririto ang tahanan ng Diyos, sabi ni Jacob. And then in verse 18, early, the next morning, Jacob took the stone he had placed under his head. Kinuha na yung batong unan niya. Kinuha niya and set it up as a pillar and poured oil on top of it. Kunyari, dinala niya yung unan, nilagay niya sa lugar na yan. Yan. Total, itong unan na ito, yung ginamit ko nung napanaginipan ko si Lord, itatayo ko itong batong unan na ito, gagawin kong pillar, at binuhusan niya ng langis. Inanoint niya yung bato, at doon sa verse 19, ano po yung ginawa ni Jacob? Sabi niya, binansagan niya yung lugar, bininyagan niya. Pinangalanan niyang Bethel, because though the city used to be called Luz. Actually, yung Luz, Canaanite city po ito. And when we say Canaanite, these are savage and barbaric people. These are pagan people na hindi nakakakilala sa Diyos at sumasamba saan? Sa demonyo. No? Pero ang sabi ni Jacob, itong city ng mga Canaanites na ito, itong city ng mga savage people na ito, itong city ng mga infidels na ito, no, this city is the city of God and I will call it Bethel, the house of God. Yun ang sabi ni Jacob. Minarkahan niya yung very place na kung saan napanaginipan niya ang gate, ang stairway to heaven, ang Panginoon na nag-bless sa kanya at binuhusan niya ng langis. Church, kayo ba, pag kami napupuntahan ba kayong lugar, minamarkahan nyo ba? Nilalagyan mo ba ng pin sa Google Map yung lugar na napakaganda na pinuntahan mo? Ayan. Ako, church, meron akong lugar na talagang minarkahan sa buhay ko Ano ho? Alam niyo po kung ano yung minarkahan ko sa buhay ko na lugar? Yung lugar na kung saan na-aksidente ako noong 2011. Saan yun, pastor? O sige, kikwento ko. Yung lugar na yan, ayan yung lugar dito sa sa Paso de Blas. Sa gilid, sa service road. Paglabas mo ng Fortune 7, patungo ka ng toll gate sa Malinta exit,
sa tapat nung, malapit bago mag-CDO, sa tapat nung Partas, yung gawa ano ng bus, yung parang taga-maintenance ng bus ng Partas, doon ako bumalentong. Doon ako na-aksidente. Naalala ko mainit yan, June yata ito, kasi pag June medyo mainit-init pa eh. Ang bike ko noon, yung maliit, yung BMX, inutusan ako nung tatay kong mag-withdraw kasi nga wala yatang offline yata yung mga bangko dito sa Genti. Kaya sabi niya sa akin, mag-withdraw ko nga doon sa, kung saan meron, sa Paso de Blas meron doon. Eh, ang ginawa ko, binilisan ko yung bike ko. Kasi ang init eh. Tirik na tirik ang araw eh. Sa sobrang bilis ng bike ko, kumabyos yung paa ko sa pedal. So pagkabyos, gumanon ako, grabe, hinedbang ko yung kalsada, mga kapatid. Ayun, nabasag ang dito ko. Yung dito ko, may crack eh. Nakatulog ako, nung nahimasmasan ako at nagkamalay ako, nasa gilid na ako eh. Alam niyo, nagko-comfort sa akin at kausap ko yung dalawang security guard nung Partas. Sabi niya sa akin, Brad, lasing ka ba? Actually, feeling ko lasing ako eh. Kasi nahilo ako eh. Sabi ko, tapos medyo nagkaroon ako ng temporary na pagkakalimot. Ano ba nangyari? Nananaginip ba ako? Ano ba ginagawa ko rito? Naalala ko, ay oo, nagbabike pala ako. Tapos ang huling moment na naalala ko, yung bumalentong ako. Sabi ko, hindi ako lasing, sir. Talagang nadisgrasya lang ako, sabi kong ganun. Alam mo, ang bait na itong dalawang gwardyang ito dahil tumawag sila ng ambulansya para sunduin ako. Sabi ko, hindi ko na kailangan ng ambulansya, no. Ayoko lang mag-bother ng tao, uuwi na lang ako mag-isa. Kaya ko naman eh. Actually, ang dami kong sugat eh. O, wala akong sugat, wala akong bali, pero ang dami kong gasgas. Ang talagang nangyari talaga sa akin, nag-crack yung dito ko. Kaya nga may itim ako rito, peklat yun eh, nung aking pagkakangud-ngud dun sa kalsadang yan. Ano? Alam nyo, ngayon, hanggang ngayon, hindi ko makalimutan yung exact location kung saan nangud-ngud yung mukha ko. Ang marking ko malapit sa poste, tapat ng Partas, patungo sa CDO tsaka sa toll gate. Hindi ko makakalimutan yan. Minarkahan ko yung lugar na yan. It is simply because that is the time na niligtas ako ng Panginoon sa aking pagkakaaksidente. Biruin nyo, church, kung may kasunod akong sasakyan na tumatakbo ng mabilis, tapos sumemplang ako sa harap, malaman na sagasaan ako, patay na ako, wala na ako yung pastor ngayon. Oo. Mabuti na lang, napakabuti ng Diyos kasi ginamit niya yung dalawang security guard para tulungan ako. Ginamit niya yung mga ambulansya, yung mga health workers ng Valenzuela para i-rescue ako. Ano ho? So yan po, minarkahan ko yung lugar na yan eh, mga kapatid eh. Kayo ba, church? Tanungin ko kayo, minamarkahan nyo ba yung lugar ninyo na napuntahan ninyo kung saan naging faithful ang Panginoon sa inyo? Alam niyo, ito nakakatuwa sa mga marking-markingan eh. Yung aso tsaka pusa, kung papansinin ninyo, di ba yung aso, ang hilig gumanon yan eh. Yung nga ganon, kala mo nagmumotor yung aso, yung pala umiihi. Bakit sila, actually pag ang aso umihit, patak-patak lang, tapos lalayuan niya ulit. Ang nakakatawa sa aso, pag inihian niya, inaamoy pa niya. Tapos yung buntot niya, gumaganong-ganon. Ginagawa niyo ba yun, mga kapatid? Hindi, I challenge you, let's do it. Yung pusa naman, lalagid-lagid yan. Bigla na lang gaganon yan. Wiwisikan niya yung pader. Ang animals, ganyan, particularly dogs and cats. Alam niyo ba ibig sabihin ng pagmarking nila? Sinasabi ng aso, this is my place. This is my territory. Akin ka lang. Inihian na kita. Inamoy na kita. Ayan. Yung pusa, ganun din eh. Nilagid kita. Minarkahan na kita. Aamoy-amoyin pa ng pusa yan. Akin ka. At pansinin niyo mga kapatid, pag ang pusa umihi dyan, dyan na lagi siya nagsi-CR. Oh, kaya pag may alaga kang pusa at nasanay na umiihi sa unan mo yan, dyan na lagi iihi yan. Oh, hindi. Actually, may matututunan tayo sa mga aso't pusa eh. Ito yung ginawa ni Jacob. He marked that place. It is as if Jacob is telling God na, Lord, lugar natin ito. Ito yung bonding moment natin. This is our holy place. This is a place to be remembered. Ayan. Parang ako, minarkingan ko yung lugar na kung saan ako nangudngud. Hindi ko naman sinasabing inihian ko yan, ha? Ayan. Ang sinasabi ko, tinatakan ko na sa isip ko yan, tinandaan ko na yan,
Kasi diyan ko na realize ang kaligtasan at faithfulness ng ating Panginoon sa akin. Ayan, ano. Kayo, church, ano-ano yung mga lugar na kung saan nag-reveal ang Diyos sa inyo at hindi mo makakalimutan hanggang ngayon? Ayan. Siguro yung iba sa inyo, nakakilala ko si Lord nung ako'y nakapiit sa kulungan. Ayan. Nakakilala ko ang Panginoon nung ako'y nag-church. Ayan. Nakakilala ko ang Panginoon nung COVID, nakapila ako sa munisipyo, humihingi ng ayuda. Ayan. Kaya yan, sabi mo sa katabi mo, markingan na natin yan. Ayan. Ano ang purpose ng marking? Ano ang purpose ng ginawa ni Jacob na marking? Of course, palatandaan. Reference. Ayan. Parang palatandaan, reference, parang shrine, na hindi naman niya sinasamba yung bato, pero memorial. Baka gumawa siya ng palatandaan, landmark, para ma-realize niya at palagi siyang ma-remind ng pangako at faithfulness ng Panginoon sa kanyang buhay. Listen to this, ito. By stopping and marking the place where God has been faithful can be a source of encouragement during our own difficult time. O, tandaan natin si Jacob. Takot, wanted, anxious, hindi niya alam kung saan siya pupunta, kailangan niya ng marking ng kanyang faith journey with God. Siguro itong batong ito, this serves as the first milestone of my faith with God. It is a declaration na kung saan kami ng Panginoon nag-encounter. Kaya binuhusan niya ng langis, mga kapatid eh. So ngayon, ito ang challenge ko sa inyo. Every moment na, alam niyo ba yun, yung ma-realize mong presence ng Panginoon, mark that place. Mark that date. Mark that situation. Itatu mo sa isip mo kung kailan. Kasi mahalaga yun eh. Reference point natin yan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Nang sa gayon, during turbulent times, magagamit mo bilang reference. Ililigtas din ako ni Lord. Kasi may marking eh. Niligtas ako ni Lord doon nakaraan eh. Ililigtas din ako ni Lord. Ngayon, Ngayon, yung pang-apat na bagay na nangyari kay Jacob? Ito na. Nung mailagay ni Jacob yung bato sa Bethel at binansagan niyang Bethel, the house of God, ito pa, yung pang-apat na M, Jacob makes his vow to God. Grabe, gumawa ng pangako si Jacob sa ating Panginoon. Basahin natin yung verses 20 to 22. Ito ang sabi. Then Jacob made a vow. Ayan, nag-promise siya kay Lord. Ano sabi niya? If God will be with me and will watch over me on this journey I am taking and will give me food to eat and clothes to wear. Nakita niyo yan? Actually, ang pakit nga nung vow niya eh. Parang conditional pa eh. Parang siya pa yung may condition kay Lord. Nakita nyo to? Makita mo talaga yung isang pananampalataya ng isang babing mananampalataya. Sabi niya ganun, kung sasamahan ako ni Lord at iingatan niya ako at babantayan niya ako at sasamahan niya ako sa aking journey at bibigyan na ako ng pagkain at mga damit na maisusuot, basa natin yung karugtong sa verse 21. Ito yung karugtong eh. So that I return safety to my father. So nang sa gayon makabalik ulit ako sa amin, then the Lord will be my God. Alam niyo, parang hindi yata maganda yung sinabi ni Jacob eh. Parang siya pa yung kumondisyon kay Lord eh. Ito malapit sa atin. Ganon din minsan ang ginagawa natin ha. Sige Lord, mag-church ako. Basta bigyan mo ako ng trabaho, pagalingin mo ako sa mga sakit ko, bayaran mo, Lord, yung Meralco tubig ko. Sige, Lord, mag-church na ako at gagawin kitang Diyos ko. No. Dito ako nagtataka eh. Nakita mo talaga yung faith ni Jacob. Ang layo sa faith nung lolo niya si Abraham, sa faith nung tatay niyang si Isaac. Nakita niyo ito, immature faith ito eh. Pero the good thing about God is that even though Jacob's faith was so immature and materialistic, he honored it, mga kapatid. Pinagpatuloy niya ang kanyang anointing through the line of Jacob and not on the line of Esau.
Pero mo, no, sabi niya, kasi Lord, pagka nakabalik ako ng so that I go to another's house, then the Lord will be my God. Ito, tandaan po natin, ang tao, kailangan na kailangan natin si Lord. Pero nakakalungkot, hindi natin gusto si Lord. Itong good news, si Lord, bagamat hindi niya tayo kailangan, pero gustong-gusto niya tayo. Ulitin ko Si Lord, bagamat hindi niya tayo kailangan, totoo naman hindi naman mababawasan ng pagka-Diyos na kung wala tayo Bagamat hindi niya tayo kailangan, pero gustong-gusto niya at mahal na mahal niya tayo. Si Lord naman, ang tayo naman, para kay Lord, kailangan na kailangan natin si Lord, pero ang nakakalungkot, binabalewala natin si Lord Nakita niyo yung faith ni Jacob? Pero ang maganda, along his life's journey, na-correct yung faith niya. No, that life is not about protection, it's not about blessing. Hindi. Life is all about God. Meron pa bang sunod na verse dyan? Ito na nangyari sa verse 22. And this stone that I have set up as a pillar will be God's house. Nakita niyo yung theology niya. Parang may kahalong paganism, pero ang maganda, addressed to the right God. Ayan, addressed to the one true God. And this stone that I have set up as a pillar will be God's house. And of all that you give me, I will give you a tenth. Ito sabi ni Jacob, at lahat, Lord, ng ibibigay mo sa akin, ibabalik ko 10%. Bakit kaya ginawa ni Jacob ito? Next dun sa outline, listen to this. Jacob's decision to give a tenth to God is an appreciation for God's working through him, mga kapatid. Maganda yung kwento, Pero ito, meron tatlong conclusion and tatlong lesson sa ating mensahe ngayon. Number 1, ito po. An ordinary place becomes a holy ground because it is the place where God had chosen to personally encounter His people. Tama po yan. Anong sabi niyon sa lugar ng Bethel, sa Luz? A certain place. Yun yung unang description Pero nakita niyo, binanggit din na originally, yung lugar na yan, ang tawag yan, Luz, Canaanite city, barbaric city yan. Pero nung nakapanaginip si Jacob, tinawag niyang Bethel, the house of God. Hindi, ano po ang point ko rito, Ang isang lugar, hindi dahil sa banal yan, kaya yan pinupuntahan ni Lord. Hindi po yun. Ang isang lugar na ordinaryo, pag pinuntahan ni Lord, saka siya nagiging banal. Tingnan po natin ito, ulitin ko, Ito, mali ito Ang lugar na banal, pinupuntahan ni Lord. Hindi ho yan. Hindi yun yung tama Ang lugar na ordinaryo, pag pinuntahan ni Lord, saka nagiging banal. God consecrates that place to be holy, mga kapatid. So kung si Jacob, meron siyang Bethel. Si Moses, meron siyang Mount Sinai. Si Elijah, meron siyang Mount Horeb, kapatid. Naalala nyo, 1 Kings 19, nung tumakbo siya, kasi papaslangin siya ni Reyna Jezebel, nagtago siya, nag-awol siya, nag-resign siya, nais na niyang mamatay, pero nakipag-encounter siya kay Lord sa Mount Horeb. At yung Panginoon nagpakita ng lindol, ng apoy, ng hangin, pero doon sa Mount Horeb, doon bumulong ang Panginoon kay Elijah. Nagkaroon siya ng encounter with God in the Mount of Horeb. So kung si Jacob merong Bethel, si Moses may Mount Sinai, si Elijah merong Mount Horeb, si Paul merong road to Damascus. Ano yung road to Damascus ni Paul? Doon siya binulag ni Lord. Kasi sinusunog niya yung mga Kristiyano at mga simbahan noong araw. At diyan nagpakita ang Panginoon sa road of Damascus. Diyan na-convert si Apostol Pablo. So kung si Paul, meron road to Damascus, ako naman, merong road to Malinta exit, mga kapatid. Tama po ba? Ayan.
Kayo ho, ano ho yung lugar na pwede niyong isabihin kay Lord na, Lord, an ordinary place, but since I've encountered you in this place, papangaralan ko tong Bethel. Alam niyo, church, may kanya-kanya tayong version ng ating Bethel. Maring ang Bethel mo, yung upuan mo sa opisina, doon ka umiiyak, lumuluhat, nananalangin, humihingi sa Panginoon. Maring yan yung Bethel mo, kapatid. Maaring ang stone mo, yan yung upuan mo. Ayan. Kapatid, maaring ang Bethel mo, yung kwarto mo, na kinakandado mo pag nananalangin ka, nagde-devotion ka kay Lord, and then God started to reveal Himself to you. Maaring yan yung Bethel mo. Tandaan po ninyo, church, ang Bethel natin pwedeng subjective. Ano? Sabi ko nga ho, ang isang banal na lugar, hindi nagiging banal yan, kasi tinuyuan niya ng simbahan, no? Diyan nag-i-stay yung pastor. Hindi yung nagiging banal yung lugar na yan, hindi. Kasi diyan nagkakantahan yung worship song, hindi. Kasi binasbasan niya ng pare, winisikan niya ng, hinugasan niya ng holy water. Hindi nagiging banal yung lugar na yan, kahit sandamakmak na holy water na ipaligot panlinis mo diyan. Hindi. Kaya nagiging banal na lugar yan, binababaan niya ng presensya ng Panginoon, mga kapatid. Pangalawa po, ito ho. It is during our darkest moments that God clearly reveals Himself to us. Actually, this is one of Jacob's darkest moment eh. Biruin mo, hinahunting ka, nakakalungkot, ang nangahunting sa'yo, kapatid mo, kakambal mo. Bumabiyahe ka, wala kang pera. Pupunta ka, makikipagsaparanan ka sa isang lugar na hindi mo alam, hindi mo kilala yung tao. Walang magawa ang nanay at tatay mo kasi may edad na. Yung tatay at nanay mo, hindi kayo maawat-awat sa pag-aaway ng kapatid mo kasi may edad na. Pero mo, so ano ginawa ni Jacob? Lalayas na lang ako. Pero mo lalaya siya, wala siyang kadala-dala sa sarili niya. Wala siyang pera. Ang iunan, wala nga siyang dala eh. Talagang halatang yung pagkakaalis niya, mabilisan lamang, talagang takas talaga eh. Pero mo, niunan, wala siyang kadala-dala, mga kapatid. Ni pagkain, tsaka ano. Kaya nga sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng pagkain, tsaka damit eh. Pero ang maganda, sa kabila ng pag-journey niya na ito, diyan nagpakilala ang Diyos sa kanya. And then yung pangatlo, tayo po yung tumayo, church. Ano? Like Jacob, ayan, ano, we should have our own Bethel, the house of God. It might be a place of our transformation. Actually, yung Bethel, place of transformation ni Jacob eh. Kasi bakit? It is also a place of information para kay Jacob. It is as if God says to Jacob, Jacob, FYI, ako yung Diyos ni Abraham, ako yung Diyos ni Isaac, pero Jacob, wala tayong personal relationship. Pero ang sabi ng Panginoon, pero Jacob, nakita mo yung hagdanan. Biro mo, ako na ang nag-effort, sabi ng Panginoon kay Jacob, si God na ang nag-effort to bridge a relationship with him and with his God, with the God of his fathers, Abraham and Isaac. Nakita niyo yung kapabayaan ni Jacob, mga kapatid? Maging yung religion niya, maging yung relationship niya with God, na-neglect niya. Sa totoo lang, mas okay pa yung faith ni Abraham eh. Mas okay yung faith ni Isaac eh. Pero dun sa batang mananampalatayang ito, grabe no, nakalimutan niya yung pananampalataya nila. Pero maganda, sa kabila ng kanyang pagkakalimot, nagpakita ang Panginoon, nagbigay ng hagdanan. So, ano yung Bethel mo, kapatid? Saan ba yung lagi mong ginagawang lilim, takbuhan, sumbungan kay Lord, luhuran? Saan ba yung ginagawa mong altar with God? Sabi ko nga, it might be in your room. Pero sa totoo lang, church, para kay Lord, no bearing yung lugar-lugar eh. Para kay Lord, ang magandang luklukan niya, magandang trono niya yung sanctuary, na sanctuary, yung puso mo. Ano? So, tignan nyo ito, no? Like Jacob, we should have our own Bethel, the house of God. It is a place of our transformation, a place of healing, a place of worship, and a place of personal encounter
with God. Pwede ba natin i-encounter si Lord ngayon? Sige po, tayo po yumuko ngayon, tayo po magmuni-muni sa awiting ito. At habang inaawit po ni Ate Rose yung awit na sanctuary, let us be reminded that right now, imaginein mo, no? Lord, sabi mo sa sarili mo, Lord, gusto ko rin makakita ng hagdanan. Gusto ko rin mag-bridge ka sa amin. Gusto ko mapalapit tayo, Lord. No? At alam nyo ba, the moment na mapapalapit ka kay Lord, ito nga sabi doon sa awit, when my world was in darkness. Di ba't parang si Jacob ganun din eh? When his world was in darkness, ayan, nagsalita ang Panginoon sa kanya, you know, tapos yung night turned into day. Alam nyo nangyari? Ano sabi ni Jacob? This place was awesome. You know? Sasabi doon sa awit, your beauty filled this place. Ano ho? When my word stood in silence. Of course, silent lang. Siya lang mag-isa ron eh. You filled my heart yan, with songs that never end. Actually, Jacob worship God in that place. Forever, I will praise. Ito nakakatuwa. To think that the universe could not withhold your glory. Wow. You choose to live in me. You choose to appear in me. You choose to appear to me, sabi ni Jacob, ano? You choose to live in me. And because of that, I'm so amazed. Ayan. Sige po, tayo po yung mag-worship, tayo po yung umawit sa ating Panginoon. Kapatid, kung willing kang tumanggap kay Kristo bilang Panginoon mo tagapagligtas, huwag kang mahiyang lumapit sa harapan. I'm gonna pray for you. Sige po. When my world was in darkness, you spoke your word, night turned into day. Your beauty filled this place. When my world stood in silence, you filled my heart with songs that never end. Forever I will praise. To think that a universe could not withhold your glory. You choose to live in me. I'm so amazed. Sige po, tayo po yung mag-worship sa Panginoon. And I worship you, Lord. My life in you restored. Here is my heart. Make it your sanctuary. For nobody else but Jesus, only you. Wow, ang ganda ng awit, ano? Saktong-sakto doon sa kwento ni Jacob. Right now, church, I challenge you, no? Every moment na nakakaranas tayo, kagaya ng experience ni Jacob, yung feel natin na galit ang tao sa atin, hinahunting tayo, may gustong gumawa ng harm sa atin, may tinatakbuhan tayo, may iniiwasan tayo, walang-wala tayo, ni unan nga, wala tayo, ni gamit, walang-wala, depleted yung buhay natin. Alam nyo, napakaganda na mag-pray ka during your darkest hours. Kasi ako naniniwala, God won't fail you. He will appear to you. It might be in a form of ladder, kagaya nung kay Jacob. It might be magpakita ang Panginoon sa pamamagitan ng kaibigan mo na bigla na lang mangangamusta sa'yo, magpe-pray para sa'yo. O kaya kapatid, ko sakaling ngayon right now may pinagdadaanan ka, it might be this message, no, ang gamitin ng Panginoon to speak into your heart, to encourage you na ipagpatuloy mo yung journey ng iyong pananampalataya. No? Tayo po yumuko, tayo po yung manalangin. Father, thank you so much, O Lord. Lord, para kami si Jacob. Pero ang maganda, Lord, from being a fugitive, Lord, naging pilgrim kami, Panginoon. Lord, nandyan yung mga isaw sa buhay namin eh. Yung mga tao, Lord, that they wanted us na magkaroon ng harm sa amin, na gawan kami ng masama. Pero Father, salamat dahil ginamit mo ang kwentong ito, ang kwento ng isang kabataang nagtatago, walang-wala, hindi alam ang pupuntahan. Ginamit niyo, Lord, ang kwentong ito, Panginoon, upang kami makarelate at upang kami magkaroon, Lord, ng connection sa inyo. Father, I pray that the very moment, O Lord, na hanapin ka namin, Lord,
Nawa, Panginoon, magkaroon kami, Lord, ng sarili naming version ng Bethel, Panginoon. Kaya yung lugar, yung buhay namin, Lord, nagiging holy. It is because, Lord, binaba niyo kami, Panginoon. Nag-connect kayo ng ladder. Nawa, Father, itong ladder na ito na nakita ni Jacob, mangyari rin sa buhay namin. Yung ladder na yan, Lord, nakakonect sa puso namin at sa puso ninyo, Father. Gamitin niyo kami, Panginoon, bilang extension, Lord, ng inyong kingdom, yung buhay namin. At naniniwala kami, Father, Lord, kayang-kaya namin ang mga challenges ng buhay. Basta narito kayo, Lord, kasama namin kayo. Nawa, Panginoon, as we go on further sa aming journey with you, nawa, Lord, mag-grow kami into the knowledge and into the understanding of our Lord Jesus Christ. Nawa, Lord, matutunan namin palagi, Panginoon, na gumawa, Lord, ng sanctuary, na tumawag sa inyo, na kumunik sa inyo. Salamat, Father. Lord, ito po ang aming puso. Gawin niyo po itong sanctuary, Panginoon. Maraming salamat po, Father. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen.